the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening. In the first reading, Paul was brought to King Agrippa, and Festus referred the case of Paul to the king. But then he said, I ordered him held until I could send him to Caesar for the emperor's decision. This is the start of the journey of St. Paul to Rome, where he will ultimately be beheaded. Porta San Paolo, that's near the Collegio Verbo Divino. Yung mga SBD na nag-aaral sa Roma, doon nakatira, malapit sa lugar kung saan pinugutan ng ulo si St. Paul. In the Gospel, at the end, St. John says, Jesus said this, signifying but what kind of death he would glorify God. Because St. Peter also went to Rome. During the persecution by the emperors, he was captured and he was crucified. But tradition says, St. Peter told the Roman soldiers, I am not worthy to be crucified like my Lord. So they crucified him upside down. And in the Palatine Hills, where Peter was crucified upside down, was built, he was buried there, and upon his tomb was built St. Peter's Basilica. We always see it in AWTN when the Pope celebrates Mass there. So both Paul in the first reading and Peter in the second reading died martyrs. But St. John also says his death would glorify God. That's why they are martyrs. So there are deaths that are redemptive. So as we reflect, tignan natin yung simbahan. Sabi ni Tertullian, yung dugo daw ng mga martir, ini-irrigate, parang dilidiligan yung simbahan. Ayan, noong marami pang martir, ang bilis din ng paglaki ng simbahan. Maliban sa trabaho ng Holy Spirit, nagbuwis din ng buhay ang lahat ng apostoles. They were all killed. So, today, let us also reflect on how can the church grow more than 2,000 years after Peter and Paul glorified God by their deaths. Marami ang pagtawag ang Diyos sa atin. Hindi naman lahat tinatawag na maging martir. Bawat isa sa atin may pagtawag. Pero bawat isa sa atin din dapat sundin yung sabi ng Panginoon, feed my sheep. That's how the church will grow. Nurturing the sheep, tending the sheep, feeding the sheep. So sa ngayon, pag-usapan na lang natin ang Shrine of Jesus the Divine Word kasi narito tayo. May feeding program. Simula pa noong nag-lockdown, alam ng mga priest team na may mga taong magugutom, yung mga PWD, yung mga undernourished children, may community pantry kaagad ang Shrine of Jesus the Divine Word at saka iba pang mga simbahan. So yung community pantry, matagal na yan. Naging sikat lang dahil pinasikat ni Patricia noon na maganda rin naman, na sumikat. Dahil simbol yun na nagkakaisa pa rin ang mga Pilipino.
maawain pa rin ang mga Pilipino. So that's one way of feeding the sheep. Ginagawa ng Shrine of Jesus, the Divine Word, and many other churches. Ang nais ko lang ipaliwanag ngayon, na sa Catholic social teaching, tatlo ang pamamaraan eh. Yung sinabi, bigyan mo ang tao ng isang isda, makakakain minsan niyan. Turuan mo siyang mangisda, makakain ng matagal yan. Pero may sinasabi pa rin ang mga Santo Papa. Kung unjust ang fishing industry, dapat baguhin mo yan. Kaya, ang ating community pantry, under po yan ng SSDM, Social Service and Development Ministry. Social Service and Development. Yung social service, talagang para sa mga higit na nangangailangan. Mga dole-out yan, feeding program yan, minsan may scholarship, minsan namimigay ng mga damit at saka mga kagamitan sa bahay. Suportado po yan ng Caritas at saka ng NASA. Ang NASA sa mga obispo yan, Catholic Bishops' Conference of the Philippines, National Secretariat for Social Action. Ang social action, iba sa social service. Yan yung development. Kaya ang development natin, nagtatayo ng kooperatiba. Laudato Si Consumers Cooperative. Lalagyan ng teknolohiya yan. Pagkatapos, kukonect sa mga magsasaka yan. Nag-zoom na ako lagi sa mga magsasaka sa Batangas at kung saan-saan pa. Ngayon, Calabarzon. Development yan. Feeding my sheep yan. Yung mga higit na nangangailangan, community pantry, talagang dole out yan, emergency feeding, kasi kailangan nga. Pero yung long-term plan na may significant impact, na sustainable at saka inclusive, lalo na may preferential option for the poor, ayan yung pagsunod natin sa sinasabi sa Ebanghelyo ngayon, feed my sheep. So tulungan natin ang simbahan na magawaan natin itong dalawa, social service saka development. Kasi minsan aabusuhin din eh. Kita niyo yung kay Angel Locsin. Napakabait niya ni ang Angel Locsin, tumutulong sa SBD yan. Pero ang gusto kong sabihin, dinagsaan ng mga tao. Eh yung iba doon, di na naman nangangailangan eh. May mga tao din na isip ayuda na. So dapat maiwasan yan. Kaya ang sa atin, hinahatid natin doon sa mga nangangailangan, sa ating shrine territory lang, dahil kilala natin kung sino ang mga maralita dyan. Pero yung Laudato Si, bilang pagsunod sa feed my sheep in the gospel today, buong diocese yan. May permission kay Bishop Honesto Ongtioco yan. Sinusuportahan ni Father Ronnie Santos yan sa Christ the King Parish, sa Project 7. Siya ang diocesan coordinator ng social service and development ministry ng Diocese of Cubao. Kaya ipanalangin natin ngayon na yung ating pagmamalasakit, kasama yung sa mga frontliners, lahat ng nagmamalasakit ay pamamaraan din para masunod natin yung utos ng Panginoon. Tend my sheep. Pagbalik niya, ang sabi niya, hindi niyo ako pinakain kaya hindi kayo makasali sa aking kaharian. So hindi lang yan devotional, spiritual, napakahalaga din yan. Kalahati lang yang prayer, ang sunod dyan ay ang labora. Feed the sheep. Kung anong pangangailangan nila. Minsan kasi, mas nakakaawa ay yung mga mayaman Ang daming anilang pera, ang laki ng bahay nila. Sabi ni Mother Teresa, nalulungkot naman, namamatay sa lungkot. Walang kahulugan na ang buhay. Kaya nagda-drugs na yung maraming anak na mayayaman. Kailangan din, how do we feed them? How do we feed their spirits? Kasi the whole person is the one saved by God. Sa misa pong ito, panalangin natin na lahat ng ating pagpapakasakit, kagaya ng kamatayan ni San Pedro at saka ni San Pablo, na nagpalago sa simbahan,
Yung simbahan ngayon, 2,000 taon pagkatapos ng kanilang martyrdom, sana lalago din sa pamamagitan ng ating sariling martyrdom. Dahil hindi man tayo papatayin, kasi ilan lang naman ang talagang tunay na martir, pero martir ka na rin kung mag-volunteer ka doon sa community pantry. Martir ka na rin kung tutulungan mo yung mga persons with disabilities at saka mga special children. Napakarami pong pamamaraan para masunod po natin itong sinabi sa Ebanghelyo ngayon, feed my sheep. Prayers of the faithful.